Part A, sisindihan natin ang kandila gamit ang lighter. Kung titignan nating mabuti, bago magkaroon ng apoy, ay magkakaroon muna ng chemical reaction ang mitsa o pabilo ng kandila. Ito ay masusunog saka magsisimula ang apoy at patuloy na lalaki dahil sa wax na magsisilbing fuel. Ngayon naman ay sisindihan natin ang kabilang dulo para ilagay natin patayo ang kandila. Sa loob na parte ng takip, sisindihan natin ang kandila at pagkatapos ay ilalagay natin ang jar o grapon. Sa taas na bahagi ng kandila, at pihitin para tuluyang maisara. Tignan mabuti na habang nakasara ang kagarapon ay dahan-dahan na lumiliit ang apoy dahil sa dahan-dahan din nauubos ang oxygen na nagsusupply sa apoy. Sa part B naman ay ilulubog natin sa tubig ang dulo ng kandila na may mitsa o pabelo. Pagkatapos ay susubukan natin sindihan kung ito ba ay aapoy. Kung mapapansin nyo, hindi nag-apoy o nagsindi ang kandila dahil basaan ng tubig ang mitsa. Punasan natin ang tisyo para mawala ang tubig at subukin ulit natin kung mag-aapoy na ang kandila. At yun na nga, dahil sa tuyo na at wala ng tubig ang mitsa ng kandila, kaya ito ay nag-apoy na ng tuluyan. Sa part C naman ay susubukan natin sindihan ang kabilang dulo ng kandila na walang mitsa o pabelo. Kung mapapansin natin, nalulusaw lang ang wax ng kandila dahil sa init o heat ng apoy galing sa lighter, pero hindi nagsisindi ang kandila dahil wala itong mitsa o pabelo na pwedeng masunog.